Di ko alam kung didinggay ako or what. Hey guys, what's up? My name is Sean Winnie. Today, tara pag-usapan natin itong pagkasa ni Mayor Baste, no? Acting Mayor Baste, Sebastian, no? Duterte sa hamon, no? Ni PNP Chief Unggoy Tor. Okay guys, just a few days ago, no, we all know na naging controversial ang pahayag ni Mayor Baste Duterte nung siya ay nanghamon ng suntukan na lang with General Torre. No? Dun sa mga nakakalimot na ng history, um, just last year and early this year, alam niyo naman kung ano ang mga ginawa ni General Torre. Hindi lang kay PRRD, pero sa Davao City, kay Pastor Apollo Kibuloy, at kung kani-kanino pa. No? Kinasuhan niya even yung mga aligned Duterte supporters. But anyhow, so you can only imagine, okay, kung gaano dito ko naalala ko si Tita Pretty, shoutout sa'yo Tita Pretty 'no, si Tita Alona, na yung pinanggagalingan ni Baste, eh, nanggagaling sa emosyon na punong-puno ng sama ng loob, 'di ba? Na once upon a time, ang kapulisan po ay mahal na mahal ng mga Duterte, lalong-lalo ng kanyang ama. So ngayon, kumasa, 'no, kung maalala niyo kumasa itong si General Torre at nagpakita pa ng kanyang mga ano, oh, 'di ba? Oo. Parang ano 'to, si General Torre parang niyang hinamon si, Manny Pacquiao. Kung maalala niyo, I don't know guys if you're a big fan of Jake Paul at saka ni Mike Tyson, kung maalala niyo yun. So, nagkaroon po ng boxing match between Jake Paul and Mike Tyson at doon natalo po si Mike Tyson. We know that was for entertainment, but this time hindi po 'to for entertainment. Isang matandang hukluban na gaya ni Torre na ayon nga kay Mayor Baste, matagal na niya di umanong gustong makabugbog ng isang unggoy. Pakinggan natin ang pahayag dito ni Mayor Baste. Ng suntukan, bakit kailangan mo pa mga charity? Bugbog ng unggoy. Huwag ka mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa mga charity? Why do you need kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa... Ano na guys, no? Pero talaga napaka-catchy ng part na matagal niya nang gustong makabugbog ng unggoy. Metro Manila. If you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga ha, these are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Oh, dito na game over. Hirap nito. Hirap nito. Do you really think kakasan dito si Bongbong Marcos? Definitely hindi. Hair follicle na pinag-uusapan guys. Siyempre hindi na yan hindi na yan kakasa. Diyos ko naman. Ang dami na nating ang dami na nating provocation sa kanya. Hinihiling natin ng maayos na hindi talaga kumakagat si Bongbong Marcos. Why would he do that daw? Ito pa kaya for charity event? Ito, tandaan nyo.
Hindi na lang si Bongbong Marcos ang hinihingi niyang magpa-hair follicle, pero yung mga, taong gobyerno na, para lang dito. Dapat nga pati sa kanila sa PNP mangunguna sila, 'di ba? Hmm. Papalagan ko yung charity-charity mo na yan. Eh, wala problema. Kung if it will answer the issues nitong bansa natin, I can do that. Actually, may nakita pa akong post coming from, Senator Ping Lacson. Itataya niya daw yung isang ano, isang buwan sahod niya, ay sahod, isang buwan niyang, pensyon as a four-star general. So, maraming game na game po dito 'no, sa sagupaan na 'to. Ta's nakakatawa pa nga, eh, ang daming, madami ng memes na lumalabas dito guys. Hmm. Ito galing sa post ni ano, ni Ma'am Joey 'to, eh. Tingnan natin. Ito galing kay Ma'am Telma. Basahin natin yung sinabi ni Ma'am Telma dito. Dito sa post ni Ma'am Telma, sabi niya rito, "Suntukan suntukan o suntok sa kahihiyan," sabi, real talk by Ating. Sa mga nagpapasaya sa issue ng Baste versus Duterte boxing match, huwag nating kalimutan na mas malalim ang kahulugan ng, ito kaysa suntukan lang, ayon sa kanya. Kaya itong mga taong kaya itong mga tanong, anong mangyayari kung magkatotoo ang suntukan? Okay. So, situation number one, sabi ni Ma'am Telma, Baste wins. If Baste wins, what will gonna happen? So sabi niya, symbolic victory para sa masa at loyal kay PRRD. Nakabawi si Baste sa kahihiyan. Ang mensahe, hindi lang power o posisyon ang sukatan ng tapang, may personal na integrity ang pamilya Duterte. Psychological win. Nagmukhang mayabang si Torre, pero natalo sa mano-manong labanan. Mas relatable si Baste. O what if naman kung si Torre daw ang nanalo? Ayon kay Ma'am Telma, sa papel, Torre wins the match. Pero ang tanong, does he win the public? Definitely hindi. Diba? We can easily answer that question. Definitely hindi. Bakit kanyo? Oh, kahit na mga sagot niyan, bakit hindi siya mananalo sa public? Because a lot of people hate him. As in, do we need numbers for that? Hindi na, no? We can just talk to people from Davao. Minus pa yung mga Duterte supporters all over the world. Not just within the Philippines, di ba? Sabi pa niya dito, sabi ni Ma'am Telma, sa paningin ng iba, lalo na sa pulis ka nga, tinodo mo suntok sa mayor na wala namang posisyon sa kapulisan. Riz, baka bumalik sa kanya ang yabang. Yan. Sa politika, minsan panalo ka sa laban, talo ka sa tingin ng taong bayan. You know, this is why I love reading post coming from Ma'am Telma. Napaka-matalinhaga na kanyang mga sinasabi, pero merong pinapahiwatig. So I urge you guys to follow Ma'am Telma, no? Telma Asido. So I would normally share her post. She would normally share her post sa ating community. Situation number 2, kung hindi pumunta si Baste this Sunday, technically wala ng laban. Torre might claim default victory. Possible. Diba? Possible. But the thing is that at the time of posting, itong posting to 7 hours ago, naglabas na ng bagong pahayag si Mayor Baste Duterte. At meron din siyang sarili niyang mga kondisyones, which is, simple lang, ipa-hair follicle test mo ang amo mong allegedly bangag. Diba? That is both a win-win situation, hindi lang kay Torre, but definitely kay Bongbong Marcos. Kung mapatunayan niya na siya ay malinis, well done and good, diba? What if hindi? What will gonna happen? Kung mapatunayan na hindi malinis si Bongbong Marcos. Here's why. Baste is not an athlete or enforcer, he's a mayor. The challenge came from a place of frustration, which is, nasabi na natin yan kanina, not as an actual scheduled sporting event.
If he backs out and explain, hindi ko nabababa ang sarili ko diyan. It can be reframed as maturity. Torre insisting on the fight despite the flooding meanwhile can make him look petty and out of touch. The bottom line, ayon nga kay Ma'am Telma, this isn't about muscles. This is about messaging. The messaging is everything in politics. Ang tanong dapat, sino ang nagpakita ng tunay na leadership? Sino ang ginagamit ng sitwasyon para sa showbiz at PR stunt? So pagdating sa number 2, alam na natin kung sino yan. At sino ang sinisikap ipagtanggol ang dangal kahit walang posisyon o uniforme. Yan. Ayon yan dito kay Ma'am Telma. And even if I share this, nakakuha po to ng 115 reactions and 4 shares. Diba? Now, going back to General Torre. Ito yung hindi naiisip ni General Torre dyan sa kanyang ginawa. Una, napaka-insensitive niya for using yung sitwasyon ng karamihan nating kababayan. I even saw one report, no, almost half a million Filipinos na raw ang affected ng habagat at saka ng mga bagyo na nagpapasukan. Imagine niyo guys, hindi gano'n kalakas ang mga pag-ulan, pero dire-diretso. I think since Monday walang tigil po ang ulan. Tapos merong mga gaya which is just like what I said, pag-uusapan natin, itong pagiging very insensitive mismo ni John Vic Remulla. Na hindi niya raw babaguhin yung sarili niya. We don't care how you approach your people there in Cavite. But you are now a public official that serves the nation. Buong Pilipinas po ang inyong pinagsisilbihan. So, it's not a matter that we have to adjust ourselves para sa ugali mo o magpaka-professional ka. So, that becomes a different story. Tama po ba? Now, balikan natin doon si General Torre. Alam niyo sa totoo lang 'no, kung magkatotoo man ito, sabi nga na meron ako napanood na isang, tawag dito, content creator din po siya sa TikTok. Sabi niya dapat wala daw rules, wala daw kahit ano. Ako I agree with that. Tanggalin po natin ng mga rules, 'di ba? Kung suntukan at suntukan lang din naman, hayaan niyo. Mag-ano tayo, hayaan niyong magsapakan sila, hayaan niyong magsuntukan sila. 'Di ba? Hanggang sa kung sino na ang mabaldado. At saka kung sino man ito, I really don't care kung si Mayor basta mabaldado o si Torre. The thing is, pagka duguan ka na, itigil na. 'Di ba? Itigil niyo na yung suntukan. Tama na yun. Yun lang naman ang ano diyan, yun lang naman ang hinihingi natin sa kanila. Pagka duguan na, 'di ba? Sa tingin niyo, si Mayor Baste hindi gigil na gigil dito kay kay PNP chief? Siyempre may gigil 'yan. Huwag na tayong magplastikan guys, huwag na tayo talaga magplastikan. May gigil 'yan. Tapos I was watching 'no, yung galaw ni General Torre sa boxing niya. You know, we're not underestimating General Torre, we don't know his capacity and so as Mayor Baste Duterte. But the thing is, we can easily tell that someone with a very heavy emotion can easily take down someone who has guilt, no, in their blood. 'Di ba? Even if it sounds so funny na sinabi ni Mayor Baste Duterte na matagal niya ng gustong makabugbog daw ng unggoy. It's not coming from someone na galit. It is coming from someone na sobrang nasaktan. Because at the end of the day, isa yung tatay niya, no? Isa yung tatay niya. At saka hindi lang ginawa ni General Torre ang kanyang trabaho sa paghuli kay PRRD, but we know for a fact that there is something else beyond doing his job.
Kasi bilang isang alagad ng batas, 'no, kaya ka nga rin nag-aaral ng batas, para equip ka sa knowledge na hindi porket ikaw ay inutusan ng iyong superior ay dapat mong sundin agad lalo na kung ito ay labag sa batas, 'di ba? Anyhow, abangan na lang natin kung kaagat sila pero marami pong excited dito sa laban na 'to. Now, sa mga gusto sabi nga ni Attorney Libayan, eh, wag na raw natin isama si Attorney, si Auntie Claire Castro 'no, na gawing round girl. Maawa daw kayo. Announcer na lang daw, bagay siya dun. O kaya gawin daw undercard. VP Sara tsaka si ano, si what's the name of this, si Auntie Claire. Puwede naman, bakit hindi? Anyway guys, again maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and share niyo na rin itong video natin. Pag-usapan natin ng malala itong ano, kung sakali man kayo pupusta, kanino kayo pupusta? Ako? Pupusta ako siyempre dun sa talunan kay Torre, 'di ba? Dun tayo sa safe. Kasi baka pikon 'to si Torre, eh, 'no? 'Pag natalo siya, eh, balikan niya sa kakaibang ano, sabi nga ni ano, ni Mayor Baste, eh, ipagpatuloy nga lang daw ni PNP chief yung panghaharas sa kanya, eh. Dun tayo sa 'pag napikon, kahit natalo, kayang mangharas. That's not my word, that's coming from Mayor Baste. See you in the next video, guys.